Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong sama-samang pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo and Cristina Pascua at pamilya, Juliet Herrera, Darly and Gemma Reyohilon, Mendoza and Manaloto family, Amy Reyes and family, Guadalquiver family, Baby Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Josie family, para sa 90th birthday ni Patricia del Rosario at 86th birthday ni Juan Tupig. Gayon din pasasalamat ni Maria Rosita Joquino, Gemma Lipon at pamilya, at pasasalamat para sa kaarawan ni Susie Dueñas, Cynthia Oblino at ni Army Banaab. Gayon din ang natatanging kahilingan ni Juan Tupig, Yolanda Palma at Paulo Jose Talon. Para rin po sa kagalingan ni Estelita Mendoza, Arnil Manaloto, Honesto Palma, Ting Yang. Ganon din po ang panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumaong Francisco Frank, Sofia Alejandro, Rosalinda Ann, Louie, Roger, Rosita, Alan, Romeo, Serapion, Aurora, Maria Francisca Estanislao, Maria at Saichi, gayon din ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami o Panginoon naming Diyos sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon, ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kaibigan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu,
Bernadette Alcauce, May Ann Leon, Dr. Jun Mendoza, Leo Celestina at Ana Maritiu, Dennis at Nery Santos, Danilo at Emily Sebastian, Rose Marpaming, Cecily Rivera, Nante at Marisa de la Cruz, Aurora at Jean Silungan, Alex at Chi Magdarao, June at Soli de Rosario, Corazon de Leon, Rizal de Goyo Espanya, Noel at Zeli Galvez, Dr. Mark Marito Lentino, Dr. Bexayda Banaag, Alicia Arcega Viacrucis, Diosa Salangsam, Elma Laguador, Antonio at Victoria Sanchez, Edgardo at Aida Cunanan, Renet David de Leon, Melody R. de Belen, Vidal at Marieta Quirol, Antonio at Evelyn Salazar, Seri, Celine Dominic Nicolas, Mila Digolong, Theodora, Marlo at Mary Grace Riano, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Christopher at Janet Lo, Janet E. Pascual at Dindi ng EDB Community, Michelle Esteban, Reverend Father Opino Pensulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus sa Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawak ni Kawayan, mga mananampalataya ng Barangay Pulo, San Rafael, at ng Barangay Cambao, Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office, NPMO, Lito at Karen Beral de Dios, Edwin at Josie Lazaro, Nico Alcantara, Neris Padlan, Neil Francis Navarro, Victor at Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tayana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Jen Tamani, Rowena Villedo, Arman at Amy Isma, Architect Bernard at Eden de Guzman, Judith Doris Pilehera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dayan Bunag, Susan Dumaday, Pamilya Litunhua at Balantisco, Emerita de la Cruz, Jima Jonalinden, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Unais Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, Dr. Alat Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Arlidia Fatim Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Senias, Aris An San Miguel, Jose Ingat, Timoteo Rueda, Capistrano Mandegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Reggie Garcia, Feli Victoriano, Lucy Lita Paming, Renel Nino Laguador, Minda Saison, Sam Ingal, Dr. Harold Ramil, Alvin David, Ricardo de la Obelia, Jocelyn Dermas, Jean Claudia Nebres, Danilo Francisco, Arthur Cruz, Neil Francis Navarro, Dave Bart Cruz, Michael at Marco de Leon, Carlin May Oquiza, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ruben Aguirre, Rowena Agbayani, Presentacion de Guzman, Ninda Vista, Teresa Yutu, Daniel Babaran, Maria Victoria de Rosario, Artemio Melgar, Dr. Juanito Rodolfo, Danica Quijano, Marvin Santiago, Laura Angeles, para sa kaarawan ni Juan Diego Roque, Leobin Gerundio, John Paul de Vera, Angelo Mark Cruz, Maria Emperatriz Montalban, Leo Luarca, Rosemary Corfus, Angelo Cruz, Al Kevin Garcia, Mary Benaventura, Elsie Peralta, Marlan Dayan, Giselle Arcuenio, Benedict Cabahug, MC Garcia, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia, Viviana Gilsila, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric, Nicolas Nelson, Frederick, Raquel, Dean Puloy, Flor, Marisa, Celia, Rufo, Epifania, Andres, Roman, Maura, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximila, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Lucet, Tidora, Sofia, Roy, Justin, Lucila, Felisa, Pedro, Finino, Romeo,
Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romero, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Marie Mercedes, Antonia, Antonin, Malu, Nemesio, Cesar, Minerva, Dennis, Alberto, Belenchito, Mark Will, Purificacion, Gaspar, Marina, Evangelina, Roberto, Dominador, Mark Eric, Bernard, Carlito Nunil, Flora, Randal, gayon din ang mga namayapang mga lingkod ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaring magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na lalulog sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ang kalinis-linis sa mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat ang gayang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagkakalog namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagidapatin mong kami makasalo sa kalulatian ng Birheng Ina naming mahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos
mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binapi niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako pang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagat ninigap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salindahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salindahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya mga panalo ang isipan, ibinagsak niya mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinadayas niyang walang yanuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kay Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita, pinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagpapakita ng kanyang karangalan na ibinibigay kay Maria. Kaya nga po, sa pagdalaw pa lamang ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth, nagagalaw na sa tuwa ang sanggol sa tiyan nitong si Elizabeth. Sapagat ang dumadalaw sa bahay ni Elizabeth at ni Zacarias ay hindi labang si Maria, kundi dumadalaw ang ating Panginoon sa tahanan na ito sa pamamagitan ng ating ina na noon ay nagdadalang tao para sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ang ating Panginoon, kahit nasanggol pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, ay nagbibigay na ng ligaya sa mga taong kanyang nakakasalamuha, sa mga taong kanyang dinadalaw sa pamamagitan ng kanyang ina. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit sa ating pananalangin, may mga pagkakataon tayo nagdarasal ng diretso sa ating Panginoon, pero may mga pagkakataon din naman dumadaan tayo sa mga santo at santa bilang katuwang natin sa ating pananalangin. Sapagat maging ang ating Panginoon sa kanyang pagparito sa lupa, kinailangan niya ang tulong ni Maria. Siya'y Diyos, kaya niya ang lahat ng bagay, subalit nang dahil sa siya ay nagkatawang tao, nakipamayan siya sa bawat isa sa atin, kaya nga nakiisa siya sa pagiging tao ng bawat isa sa atin. Kaya nga maging ang proseso ng kanyang pagdating, kinailangan niya ng isang ina, kinailangan niya ang ating mahal na Birhen. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pananalangin, ito rin ang ipinapahayag ng Diyos sa atin, na yung pananalangin natin sa Diyos, ito ay mabisa, pero yung pananalangin din natin sa tulong ng ating mahal na ina at ng iba pang mga santo at santa ay mabisa rin. Sapagat sila ay hindi Diyos, bagamat sila ay mga tao lamang, subalit sila'y katuwang naman natin sa pagdarasal at paglapit sa ating Panginoon. Kaya mas pamamagitan ng halimbawa ng mga santo at santa na ito, sa pamamagitan lalo higit ng ating mahal na ina, tinutulungan tayo ng ating Panginoon na mapalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagtulad sa naging buhay ng mga banal na tao na ito. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa at sa ating pong ikalawang pagbasa, ipinapayag sa atin na mayroong pagkakamuka-muka at pagkakaisa maging ang banal na kasulatan ukol sa ating mahal na ina. Sapagat nung una, sa aklat ng pahayag, pinapayag sa atin
yung pong pagpapakita ng mahal na birhen bilang isang manganganak ng isang dakila na sanggol. At ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Subalit noon pa man, ito ay ginawa ng hula sa simula pa lamang ng aklat ng banal na kasulatan. Kaya nga po mula doon sa unang aklat, sa aklat ng Henesis, ito'y inihula na para sa atin, na noon ay manganganak ang isang dalaga at ang dalaga na ito sa kanyang panganganak ay magiging kaaway ng ahas at ito'y tumutukoy naman sa serpiente o sa demonyo. Subalit ang dudulong doon sa ulo ng serpiente na ito na ipanganganak ng ating mahal na ina na sanggol ay walang iba kundi ang sanggol din na ito. Kaya nga po ang sakong ng sanggol na ito inaabangan ng serpiente upang tuklawin. Subalit hindi akalain ng serpiente na ito na yung sakong na kanyang inaabangan, ito rin ang dudulog sa kanyang ulo na nagpapayag sa atin sa pamamagitan ng ating mahal na ina ay ipapanganak ang tatalo sa kasamaan. At ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Kaya nga po sa ating paglapit sa ating Panginoon, tagatulong lamang ang ating mahal na ina. Tagatulong lamang ang mga santo't santa. Hindi sila ang Diyos, hindi sila ang ating sinasamba, kundi ang Diyos lamang. Subalit malaking katuwang sila para nang sa gayon, makalapit tayo ng mas mainam sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang na ito, pinaparangalan din natin ang ating mahal na ina sa kanyang pakikipagkaisa sa plano ng ating Panginoon, na hindi lamang siya naging ina ng kataas-taasan, kundi siya rin ay nakiisa sa plano ng kaligtasan sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pamumuhay na banal. Sapagat alam natin ang ating mahal na ina ay pinag-ihi na walang sala ng kanyang ina na si Santa Ana. Hindi siya nagkasala ng salang orihinal, pero hindi naman ibig sabihin, hindi na siya po pwedeng magkasala. Pwede pa rin siyang magkasala ng kasalanang personal. Kaya nga po ito na yung kasalanan na siya ang pwedeng magpasya. Ito na yung kasalanan na siya mismo ang gagawa. Subalit mga kapatid, ipinasya ng ating mahal na ina na sa kabila ng lahat, manatili ang kanyang pagiging malinis, manatili ang kanyang pagiging banal. Kaya nga po ito'y nagpapayag sa atin, hindi pala imposible na kahit na isang tao lamang ay pwedeng mamuhay ng walang pagkakasala. Hindi pala imposible na kahit tao lamang ay maging banal sa kanyang pamumuhay bilang pagtulad sa ating Panginoon. Kaya nga ngayon ay pinaparangalan natin ang ating mahal na ina sapagat napagtagumpayan niya ang buhay dito sa lupa. Napagtagumpayan niya ang lahat ng mga pasakit na kanyang dinanas kaugnay ng kanyang anak. Napagtagumpayan niya ang lahat ng mga tukso at ang lahat ng mga pagdurusa, lahat ng mga pagsubok dito sa lupang ibabaw. Kaya nga ngayon ay kapiling siya ng ating Panginoon at binigyan siya ng isang karangalan bilang ang iniluklok, ang iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po ay nagdarasal sa ating Panginoon, ang sinasabi lamang sa atin, ang ating Panginoon ang ating sinasamba, subalit si Maria na iniakyat sa langit ang katuwang natin sa pagdarasal. Kaya nga po mga kapatid, hindi naman ibig sabihin sinasamba natin si Maria sapagat siya'y tao lamang din, kaya nga sa kanyang pang-akyat sa langit, hindi siya mismo ang umakyat, kundi siya'y iniakyat ng Panginoon sapagat bilang isang tao, hindi niya kaya. Pero sa Diyos, walang imposible. Kaya nga kung papaanong si Maria ay iniakyat sa langit, ito rin ay nagbibigay ng pag-asa para sa atin na tayo rin ay po pwedeng maiakyat sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, bilang pamuli, kapag ka po tayo mga bata pa lamang, naaalala natin noon na kapag ka po tayo ay nakakakita nung nagtitinda ng lobo, lagi natin iniisip na sana magkaroon ka ng lobo, no? Kaya nung bata pa ako, ay dahil ang paborito kong kulay ay kulay pula, kulay blue at kulay itim. Kaya nga po lagi ako naghahanap ng ganong kulay na lobo. Kaya lang mas madalas makakakita ka ng kulay pula at kulay blue. Birang-birang nagtitinda ng lobo na may kulay itim. Kaya nga po kapag ka nagtitinda ng ganon, wala halos bumibili. Bakit? Kasi ang tingin ng iba, malas. O kaya naman ang tingin ng iba ay baka hindi katulad ng ibang lobo. Pero mga kapatid, yung mga kulay na ito, magkakaiba ba ng kulay?
pero hindi naman ito ang nagpapaakyat sa kanila doon sa alapaap. Hindi naman ito nagpapalipad sa kanila. At ano nagpapalipad sa kanila? Hindi rin yung mismong katawan ng lobo, hindi rin yung mismong tali, hindi rin yung mismong may-ari ng lobo, yung nagpapalipad sa lobo na ito. At anong nagpapalipad dito? Ang nagpapalipad dito, yung hangin sa loob na tinatawag na helium. Kaya kapag ka po may lobo ka man, pero hinipan mo lang ng hangin sa pamagitan ng iyong bibig. Kahit ano pang hangin ang ilagay mo dyan mula sa iyong bibig, kahit na gano'ng pakadami ang ilagay mo dyan, hindi lilipad ang lobo na yan. Babaho lang yung lobo na yan. Pero mga kapatid, oras na nilagyan mo ng helium o ng hangin na nakapagpapalipad yung loob ng lobo na ito, ano mangyayari sa lobo na ito? Siya mismo ay sisilip papataas. Kaya nga po hindi sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa pamagitan ng hangin na ito. Kaya nga po ito rin ay nagpapakilala sa atin ng pag-akyat sa langit kay Maria, hindi sa kanyang sariling kakayanan, kundi sa pamagitan ng biyaya ng Diyos kung bakit siya iniakyat sa langit. Kaya nga po isang napakadakilang pribilegyo, isang napakalaking karangalan. Pero mga kapatid, sa bandang huli, hindi ang sarili ni Maria ang kanyang ipinagmamalaki, kundi tumatanaw siya ng utang na loob sa ating Panginoon, sapagat napakabuti ng Diyos kay Maria. Kaya nga po sa ating mabuting balita, ano ang sabi ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Kaya nga kahit na siya'y kinikilala bilang ang ina ng kataas-taasan, subalit si Maria, ang tingin pa rin niya sa kanyang sarili ay buong kapakumbabaan, isang alipin ng ating Panginoon. Isang alipin na tumutupad lamang sa kanyang tungkulin sa lupa, isang alipin na tumutupad lamang sa nilalais ng Panginoon sa kanya, at isang alipin na tumataak lamang sa landas na inihanda ng Panginoon para sa kanya at para sa bawat isa sa atin. At ito ay ang landas ng pagpapakabanal, ang landas ng kabutihan, ang landas patungo sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya nga nang tinahak ito ni Maria, nagtagumpay siya sa tulong ng Diyos na makarating sa kanyang kaharian. Kaya nga po tayo tinatawagan din ng ating Panginoon na sana tayo rin ay mapagtagumpayan natin ang lahat dito sa lupa at makarating din tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Nang sa gayon, sama-sama tayo magtamasa ng gantimpalang kaligayahan na nararapat para sa mga taong naging tapat sa pamumuhay dito sa lupa alang-alang sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kalulatian na dininding si Maria bilang sandakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin naglalakbay patungo sa karya ng langit, ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Sa bawat pananggita ng ating punitutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakararating sa iyo ang aming mga panalangin sa tulong ng niluluhating Ina.
ang unang mananampalataya na kibahagi sa kalulatian ng kanyang matagumpay na anak, na si Yesu Kristong nabubuhay tagahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inihalay nang tayo'y mag-ibang bilang isang sambayanan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming mimika, ang paghahain ito naway makakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng malabirang iniyakyat sa langit. Ang aming kaloobang nag-aalab sa linas ng pag-ibig ay lubos nawang kumailandang sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong iyakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapi, ng tanging sabayan ng sa iyo'y nananalig, may pag-asa kasiyang kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinababayaang dumanas ng pagkaagnas, ang nagsilang at nagaruga sa iyong bumubuhay na anak, noong siya maging ginaiba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa iyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Panalangin muli ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal ko sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa kagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng salot na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluan ng banal na pakikinabang, ipagalubong kami malulahating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mga nabiring Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.